Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Pabasa lang po muna disclaimer, ayaw ko makakarinig ng complaint. Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong rareakan, ito yung video ng KMJS nung, kailan ba to? Kagabi? Regarding ito dun sa nawawalang bride. So, I think merong mas malalim na pagsusuri ang KMJS dito. Panoorin natin to mga men. Alam nyo na kung bakit ganito yung format ko. Yung hindi ko pinapakita ng buo yung screen kasi ang kalaban natin dito yung copyright ng GMA. Pumapayag naman sila, kaya lang yung revenue sa kanila mapupunta. So hinanapan ko na lang na loophole para hindi nila ma-detect. Anyway, ito na yung video. Ilang linggo ring tinutukan ng sambayanan ang kwento ng missing bride na si Shera na kalaunan nahanap din. Alamin natin ngayon ang kanyang kwento. Kuha ito sa prenup pictorial ng soon-to-be groom and bride na sina Mark RJ at Shera. Simpleng pictorial sa isang garden na pinatingkad ng matatamis nilang mga ngiti. Meron din silang invitational video. Sa dulo ng video, Saan yan? Yung may Paris na, yung Eiffel Tower na yan. Saan kaya yan? nakasaad ang date Ganda, no? Gumawa din sila ng replica ng Eiffel Tower. Malamang dito yan sa Luzon, di ba? ng kasal, December 14, 2025. Pero 4 na araw bago ang nakatakdang petsa na Sinukat pala eh. Di ba sa pamahiin daw, wala sukat. Wag daw sukatin. Di ba? Kundi hindi daw matutuloy. iisang dibdib, ang bride na si Shera, misteryosong nawala. Hindi pa rin nahahanap ang 30 taong gulang na babaeng naiulat na nawawala matapos umalis ng kanilang bahay sa Quezon City noong Miyerkules. Parang teleseryeng tinutukan ng buong Oo bansa nga. kung anong nangyari kay Shera. Hanggang nito lang December 29, makalipas ang 19 na araw, ang nawawalang bride natagpuan sa Pangasinan. Payat na payat. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po. Ayon sa unang salaysay ni Shera, palakad-lakad lang di umano siya sa Pangasinan sa loob ng ilang araw. Pero hindi pa rin malinaw sa lahat kung paano siya napadpad doon. Lalo pat napakalayo nito sa Fairview sa Quezon City kung saan siya huling nakita. Siya ba yan? Opo, ito, siya yan siya. Ano ba talaga ang mga nangyari sa 19 na araw na siya'y nawala? Ngayong gabi, susubukan nating alamin ang katotohanan. Yan, alamin natin. Inimbitahan namin ang groom at bride para sa isang panayam. Nung una, tumanggi sila. Kaya personal na sinadya ng aming team ang Kulit no? Tinanggihan na nga eh. bahay nila sa Fairview. Dito, Para sa KMJS talaga eh. humarap sa kanila ang groom-to-be na si Mark, ang nanay ni Shera na si Tita, at ang kuya niyang si Dari. Dapat hindi naman sa hindi naman sa dapat humingi kayo ng bayad eh. Hindi naman dahil sa mukhang pera kayo. Siyempre, pagkakakitaan kayo ng KMJS niyan. 'Di ba? Humingi dapat kayo ng bayad para hindi kasi natutunan ko 'yan nung sumama ako diyan sa KMJS. Kasi kami diyan nag-observe kami diyan sa KMJS eh. Yung kasama si Sir Ed Caluwag kasi gusto ko malaman kung ano yung proseso sa likod ng KMJS. So doon ko nalaman yung mga pala na yan, yung mga sinasalang pala nila diyan na topic. Yan ay may pala yan, may bayad. Nalaman ko, alam mo yung bahay nung sa Lipa Massacre ba 'yon? Tama ba? Yung finiture last Halloween,
nakakwentuhan ko yung ano eh, yung taga KMJS eh. Hindi ko nasabihin kung anong ano niya doon. Ang binahid pala doon 150,000. 'Di ba? Eh kasi syempre alam nila na aabangan ng mga tao yung kasi ang pinakamalaking views kasi ng KMJS 'di ba pag Halloween. Yan sila Sir Ed pag yan, 'di ba? Ninong ko nga si Sir Ed Kaluwag pagka ano eh, November eh. Kasi dun sila ano talaga mabenta sa mga time na yon. Nalaman ko yon na nung una si Sir Ronald dun sa bahay ng Lipamasa. Ayaw niya talaga kasi nananahimik na yung pamilya. Kahit nga kami nung time na nini-negotiate yung ano, 'di ba Solja? Hello Solja. 'Di ba? Ni-negotiate din ni Solja, ayaw talaga. Siguro nung KMJS yung umano, yung kasi nag-viral yung bahay na yun eh. Binebenta daw yun na walang bumibili. So, nakipag-negotiate ang KMJS na ano sila sa 150. Diba? Hindi ko naman sinasabi mukhang pera yung may-ari. 'Di ba? Pero kung gagamitin niyo din lang naman yung ano ko, mas magandang may mag-gain na yung ano, yung may-ari ng bahay. 'Di ba? Hindi naman pagiging mukhang pera siguro 'yun. 'Yun ay syempre kahit pa paano ma-publish yung istorya mo na naman ano, ma-open na naman yung wounds nung hinagpis ng nakaraan. At least kahit pa paano merong pakonsuelo naman ng konti, 'di ba? Hindi naman dahil mukha kang pera. For example kayo, no, hindi ko naman kayo huhusgahan na mukha kayong pera. Pero kung halimbawa gagamitin din lang naman kayo ng KMJS, magandang i-monetize nyo na. 'Di ba? At least baka mamaya yun pa yung pwede nyong panggasto sa wedding or sa pang-therapy ni ate, 'di ba? Kasi unang-una, interesado din naman lahat ng tao dyan. Okay lang yun. Hindi naman siguro isipin ng tao na mukha kayong pera nun. Lalo na nagpapagamot pa yung tatay ni Shera, di ba? Okay lang yan naman siguro. Sa pagkakataong ito, pumayag na silang magpa-interview para na rin daw linawin ang mga haka-haka tungkol sa pagkawala ni Shera. Gayunman, minabuti nilang wag munang ipa-interview si Shera na natili siya Oo. sa loob ng kwarto. Unang Pahinga muna, pahinga. nakapanayam ng aming team ang groom-to-be na si Mark. Sisimulan daw niya ang kanyang salaysay sa araw na nawala si Shera. Yung araw po na yun, actually wala talagang unusual na kasi before siya magpaalam sa akin na aalis na siya. Talaga nagkukulitan pa po kami nun. Yung paalam niya po sa akin, bibili nga po siya ng bridal shoes. Ang pag-alis ni Shera, nakuhanan pa ng CCTV sa loob ng kanilang compound. May dala siya tubig, no? After po nun, wala na talaga ako na-receive na message sa kanya. Siguro past 6, doon na po ako talagang worried. Paano wala kang nare-receive na message, alam mo na iniwan, di ba? Nagpaalam sa'yo na iniwan yung cellphone. Di ba? Iiwan ko yung cellphone ko, di ba? Sinabi yata sa message, tapos aasa ka nang may marireceive ka message. O siguro, hindi umuuwi, di ba? Yun ang, or kahit anong uri na mensahe. Na ako kasi 5 hours na. Kaya tinawagan na po ako doon sa mga kapatid niya if we can check na. Kasi nakausap na rin namin po yung mga closest friends niya dito eh. Pati yung mga kamag-anak namin around the area eh. Wala siya eh. Tumawag sa akin yung anak ko na, "Ma, si Sarah pumunta ba dyan?" Sabi ko, wala naman dito si Shera. Sabi ko, ganun. Sabi ko, paano mapunta yun dito? Nandyan, sabi ko, sa Fairview. Nawawala po si Shera. Doon ako nagpanik. Pasado 1:00 ng hapon sa parehong araw, nahagip si Shera sa kuhang ito ng CCTV sa isang gasolinahan malapit sa kanilang barangay. Dito, dumaan si Shera papunta sa kahabaan ng Commonwealth para mag-abang ng masasakyan. Sa isa pang CCTV footage na kuha sa may kabilang kanto, makikitang sumakay si Shera sa Baka isang mamaya may magagalit na putol ako ng putol, ano? Kasi ang papanoorin niyo po talaga sa akin yung reaction ko dito. Yung kabuuan nitong video na to, nandun po sa channel ng GMA. Uploaded siya. Kasi baka mamaya,
Patapusin mo muna! Patapusin mo muna! Hindi pwede, reaction video ko to eh. Andun yung full video sa GMA, ha? Baka mamaya magagalit kayo every time na pinuputol-putol ko. Footage na kuha sa may kabilang kanto. Makikitang sumakay si Shera sa isang bus. Ito na ang huling mga kuha sa dalaga. Sumakay talaga sa December bus. 11. Dahil 24 oras nang hindi nakikita si Shera, idineklara na siyang missing. Pagsapit ng December 14, sa mismong araw dapat ng kanilang kasal, wala pa rin kahit na anong bakas ng dalaga. Punta ko baka may nangyari. Araw-araw, ganun yung ginagawa ko. Nag-aabang doon kung saan siya huling nakita ng CCTV. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng Quezon Vlogger din daw yung kapatid na yon ni Shera. City Police District Sino yung nagsabi sa akin? Shoutout sa'yo ha. May sa kaso, naungkat ang problemang pinansyal na kinaharap ng pamilya ni Shera. Ilang buwan bago pa siya nawala. Lumalabas po dito yung mga conversation nila ni Mark, yung kanyang fiancé. Nakalagay doon na namang problema siya kasi maliban doon sa gagastusin nila sa kasal nila is meron pang medical problem yung kanyang father na Ito na sabi ko before eh, 'di ba? Kapag ka hindi kaya, huwag ipipilit. 'Di ba? Pag hindi kaya, kumbaga doon sa kasal kasi importante lang naman doon magkaroon kayo ng legal na connection sa isa't isa. Hindi na importante yung malaki, yung pagiging grande ng kasal. Pwede niyo namang ulitin 'yun eh. Pag syempre, magtutulungan kayo mag-asawa noon pagka umunlad na kayo, pwede niyong maganda kung meron na kayong money na pwedeng sunugin. 'Di ba? Depende sa pagsisikap nyo. Pero kung hindi pa kaya, or kung hindi kaya nung ganon, huwag pilitin. 'Di ba? Okay, maganda para sa memories ba? Maganda naman yung gawan nyo ng video katulad ng yung video na yun. Mura lang yun eh. Kasi culture sa atin dito sa Pilipinas yung lalo na pag taga-probinsya. Pag taga-probinsya kasi, isang barangay ang pakakainin mo eh. Lahat ng itong ito napapansin ko, pag sa probinsya ka kasi ikakasal, hindi naman siguro na-mention kung sa probinsya siya ikakasal o sa Manila eh. Pero kahit nasabi mo sa Manila, pero ang lugar nila sa probinsya talaga. Ito na obserbahan ko, pag kinasal ka sa probinsya, yung in-invite mo, magkakaray pa ng kasama niya. Siyempre, pagpunta dun sa handaan, alangan nakatunganga lang yun, siyempre, pakakainin mo din yun. Ang masakit pa nito, yung kinaray na nga lang, nagkaray pa ng ng ibang bisita, di ba? Ganun kasi eh, unlike pag civil, yung halimbawa, civil lang, wala na yung mga gown-gown na yun. Bagay, katwiran, once in a lifetime lang naman, kailangan maganda yung Pero kung gusto nyong ganun talaga, pag hindi kaya, wag ipilit. Diba? Hindi, wag kayo magpakasal muna, kaysa ipipilit yung ganun. Kasi pag may napagkasunduan na kayong date, ibig sabihin, kompleto na yung pera nyo. Hindi yung iipunin nyo pa lang. Diba? kailangan niyang ipagamot. Sa sinabi nila na struggle sa finances with her father, hospitalization, we have already resolved na kasi yun eh. Nagsimula na Hindi rin mo pwede sabihin ganun. Kung na-resolve na yun, hindi mag-iisip yung hindi mag-iisip yung yung fiancé mo. Kasi palagi yung inaano yan eh, palagi yung sinisingit yan eh, yung mga ganyang bagay na na-resolve na eh. Kasi rin kayo, denial din kayo doon sa main problem. 'Di ba? Sa ayaw at sa gusto nyo, may problema talaga, kaya nagkaganyan. Ang hirap lang dito, katulad ng mga sa unang reactions ko, takot silang harapin yung totoo na may problema talaga.
maybe sinasabi nung ano, okay na yan, okay na yan. Siyempre at the back of her mind, 'di ba? Paano pag kinasal ako, paano yung tatay ko, sino mag-aalaga, or yung pera sana na, ang feeling ko ang naging problema diyan yung pera na inipon sana namin, sana nakalaan na lang sa tatay ko yun sa pagpapagamot, 'di ba? Pwede kasing ganon. Siyempre hindi naman sasabihin sa iyo yan ng bride mo na love, pwede bang yung pera pang pagamot kay tatay? Kasi sometimes ganun eh. May pera ka nang nakikita na hindi mo naman maihain dun sa gusto mong pagpuntahan. 'Di ba? Kasi nga nandiyan yung nahihiya ka din dun sa sa pakakasalan mo. Unang-una isipin mo, hindi rin naman kasi obligasyon ng asawa ko yung tatay ko eh. 'Di ba? Malalim yung dahilan nun. Maaring okay sa iyo 'yan. Okay naman. Pero deep inside, no, lalo na kung mahina kang makinig sa partner mo, hindi mo ma-detect yun. Akala mo okay lang dahil sinasabi niyang okay. Mga haka-haka na baka naman si Shera isa talagang runaway bride. Naumpog malamang. Baka nagbago isip ni ate. Wala na yan, tinakasan ka na. Chinek ko po yung mga messenger niya, yung other social media accounts niya. Karamihan ng mga nasa socials niya is talagang about sa kasal eh. Parang ito ba yung sinasabi umalis? Pero habang tumatagal po na nawawala siya, yun na lang din ang gusto ko na nag-run away na lang siya. Kasi at least alam kung ano siya, safe siya din. Mas maganda nga ng ganun. Yan ang pinaka-best case scenario. At ang groom na si Mark naging person of interest ng mga pulis. Linawin po natin na ang person of interest is hindi siya automatic na nagiging suspect kung wala namang evidence. Bakit ako? Ako na ngayon naghahanap. Ako na ngayon nawawalan. Ako pa yung POI. Hindi naman kasi porket persons of interest ka, suspect ka na. May mga nangyayari kasi talaga namang ganun talaga. Na person, bigla ka magiging suspect. Pero, kaya naging ganun kasi ikaw yung huling ka-interaction eh. Iniisip nila baka may nangyari pinag-awayan nyo or ano na syempre hindi naman aaminin agad nung wala namang aamin na ikaw yung magiging dahilan nung pagkawala eh. 'Di ba? Ikaw ba, just in case na totoo, no? Totoo na ikaw yung dahilan. Aaminin mo ba? Inaway-away ko po kasi yan eh, kaya umalis eh. Or may ginawa po kasi ako dyan eh. Hindi mo naman aaminin niya. Kaya kailangan ng investigation doon. Hindi naman porket persons of interest kayo, suspect ka na. Pero nirerespeto ko po yun kasi process po ng mga police po natin. Mahirap tanggapin para kay Mark na parang bigla siyang naging person of interest sa pagkawala ng kanyang nobya. Lalo pat hindi raw niya magagawa ng masama si Shera. Taong 2015 nung nagkakilala sina Shera at Mark sa isang Facebook group. Nagkakilala kami sa isang page ng isang university. Nagkasagutan kami parang sa isang comment section. Then parang naging interesado ako dun sa point of view niya sa mga bagay-bagay. Kinalaunan, naging magkasintahan sila. Hanggang taong 2023, si Mark nag-propose na kay Shera. Ay, nanginginig ko! Kalma ka lang yun. Grabe oh. Kilig na kilig si Bigya. Actually, 2024 dapat talaga. Pero kasi nagkaroon kami talaga ng financial crisis. Gusto namin kasi na kahit paano meron na talaga noon pa. Na in denial ka pa rin. Kaya malamang yun din ang dahilan ngayong 2025. Maaaring nakakaipon na kayo, no? 'Di ba? Nakakaipon na kayo, kaya lang may gumugulo sa isip ni bride. Yung tatay niya. budget for anong next plan natin. Kwento ni Mark, si Shera raw ang naging punong abala sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Siya nga po yung talagang pinaka-excited sa kasal namin eh. Siya yung talagang pinaka-hands-on talaga sa preparation. Kontrary doon sa sinabi ni Sir J. Costura. Mamaya lilitaw dito si Sir J. Costura eh. Na si si bride pa daw yung yung parang ayaw. Kasi nga meron doon, nandito pa sa akin listahan eh. Na mga hula niya yun kasi mahirap daw makabuo.
Pero bigla ngang nawala na parang bula si Shera. Kaya ang kasal napurnada. Kasama ko ang mother ng bride at saka si kuya. Sa pag-asang makakuha ng kahit na anong impormasyon sa kinaroroonan ni Shera, lumapit na sila sa sikat na psychic na si Jay Costura. Eventually, kumontak din sa amin yung boyfriend ni Shera. So we decided to pumunta sa bahay. Kumontak sa inyo, parang iba yung pagkakarinig ko, Sir Jay Costura. Hindi, siguro nangyari, no? Nag-message kayo, then kinontak kayo. Well, hindi, kung yung groom naman talagang kumontak sa inyo. Pero iba lang yung pagkakarinig ko ayon sa source. Yung boyfriend ni Shera. So we decided to pumunta sa bahay nila mismo. Maya-maya pa, binalasa ni Jay ang mga baraha. So ha, Important. makikita niyo yung kabayasan ng GMA dito. Maraming hindi sasabihin ng GMA dito na hinula ni Jay Costura. Dito, wag lang lumabas ang bad luck card kasi ang bad luck card, that's a sign of a death card. Kasi they need to protect Jay Costura kasi isa rin ito sa nag-guess nilang psychic. She's alive. Buhay po siya. Ba, alive. Ano naman yan pwede kasing 50-50 kasi iyon. Pwedeng totoong hindi. Pwedeng totoo. Parang toss coin, di ba? Ayan. Buhay siya, Ace of Heart top. Nagdadalawang Pati nga yung nawawalang sabungero, sabi mo, buhay eh. Pero hindi na naungkat yun. Hindi na in-special ng KMJS yun kasi ang dami mong sablay doon. isip talaga siya. May pagbiyahe Buhay siya, Ace of Heart top. Nagdadalawang isip talaga siya. May pagbiyahe pa akong nakita. As in literally, bumiyahe talaga siya. Malamang nakita nga sa CCTV na sumakay ng bus. Kasi sometimes yung hinuhula let's say totoong power nga naman yun, ang mga sinasabi mo na tumatama ay alam na ng mga kamag-anak nila. 'Di ba? Yung nahihirapan siya bumalik, it's because nag-trending siya. Malino. Paano niya nalaman nagtitrending siya? Wala nga siyang dinalang cellphone nung time na yon. Ano yun, nakikitingin siya sa ibang tao? Tingnan mo nga anong balita sa akin. Ano ba? Wala nga siyang dalang cellphone noon hindi siya makabalik. Kasi iniisip mo na hindi sinabi ng KMJS dito, balikan niya hula, no? Ang nakalagay doon sa hula niya, may tumutulong na babae daw sa kanya. Yun ang sinabi ni Jay Costura na hindi sinabi dito sa KMJS. Nakalista po sa akin lahat ng neto. Lahat ng prediction yan. Ayan sinulat ko. Sorry ha, pangit ang pangit ang penmanship ko eh. Meron siyang kinausap na she na may in-interview na siyang she ang name. Kaibigan ito ni Shera. Itong she na to. Nasabi niya ito dun sa video niya sa panghuhula. Ito yung mga nakalagay, nakaplano na daw. Nakaplano na. May selos pang ang anggulo eh. Natuloy daw sa mall eh. Bakit hindi niyo na sinabi na natuloy sa mall? Hindi naman natuloy sa mall sumakay na agad ng bus, di ba? Mahigpit daw kasi yung groom. Nahirapan bumalik kasi nagtitrending. Paano niya nalaman na nagtitrending siya? Wala nga siyang dalang cellphone. Di ba? Tapos, meron pang doon na gusto na daw niyang lumipat kasi ng tirahan. Kaya siya lumayas. Ito may tumutulong na babae. Sino yung tumutulong na babae na yon? Mukha na daw nga dugyot yan na palaboy-laboy nung nakita nung rider na lalaki. 'Di ba? Ito yung mga hula na hindi nila binigyan ng pansin. Tapos ito namang Pangasinan to Baguio. Kaya niya na-mention niya na cold reading niya kasi marami na palang nagtitip na namataan daw sa isang lugar sa Pangasinan. Nasa previous video ko yun eh. Meron din daw nagtitip na namataan sa Baguio. Kaya na-cold reading niya na parang may nakikita akong Pangasinan ba? Hindi niya naman sinabi na nasa Pangasinan ito. 'Di ba? Wala naman siya sinabi nasa Pangasinan eh. Ang sinabi niya lang, parang may kinalaman ang Pangasinan hanggang Baguio.
'Di ba? Tapos ito, meron pa nga mahirap makabuo. Tapos yung past relationship na 11 years, na-mention pa. Na dito sa KMJS, hindi na mention yon yung mga bagay na yun. ang pinlay lang ng GMA dito, yung malapit na nag-match dun sa totoong nangyari. Yung na pinakita sa akin kusa ang pag-alis, wala pong tinatawag na abduction or dinukot siya. It's something to do with Pangasinan and Baguio. It's something to do. Wala naman sinabing sa Pangasinan makikita eh. Kasi nga, kaya niya nasabi yon, maraming nagtitip na meron nagtip na nakita doon sa Mangaldan, kinuwento ng ng groom eh. May nagtitip na nga po na sa may Mangaldan eh. Tapos sa Baguio din po may nagtitip na rin sa amin. Ibig sabihin, alam na nila na may nagtip talaga na Pangasinan to Baguio. Panoorin niyo yung video ni Jay Costura, masasabi naman yun ng mga Nagtataka ako din, ginawa niya nga dito, tanong siya ng tanong, interview ang ginawa niya, hindi hula eh. Tapos nung jumakpat dun sa Pangasinan, wala na, nakalimutan na ito lahat. Nakalimutan na yan. Ang tumatak sa dami ng dinaldal doon, yung Pangasinan lang talaga ang natandaan kasi yun lang yung nag-match. 'Di ba? Pero yung ibang detalye, wala eh. Paano naging, niya yan, nahulaan niya, kayo naman? Ang hulang ito ni Jay, tila nagkatotoo dahil makalipas ang 19 na araw. Nito lang December. Makalipas ang 19 na araw, nagkatotoo daw. Hindi sana, so meaning hinuhulaan niya lang talaga kung saan makikita. Wala, hindi niya intention tumulong. Dahil kung yung panghuhula niya tulong, sabihin niyo sa sa mga pulis sa Pangasinan. Hindi eh. Sinabi lang parang may kinalaman sa Pangasinan at Baguio. Yung Baguio nga nakalimutan na eh. Pinay, ang nawawalang bride na si Shera, natagpuan na sa bayan ng Sison sa Pangasinan. Mga around 9:30 yun, nagring yung phone niya. Unang hello niya, kinabahan na po talaga ako nun. Nakalimang hello siya, napatayo na po talaga ako nun. Nung narinig niya po yung boses ko, iyak na siya ng iyak. According to the initial investigation, merong nakita si Miss Shera na rider, naka-motorcycle na isang lalaki na Asan na yung babaeng tumulong? Asan na yun? sa cellphone at yun yung nilapitan niya para humingi ng tulong at matawagan si Mark at ang kanyang pamilya. Naglakad ka papunta rito, ne? Kasi ang init eh. Tapos si kuya galing doon. Ang lalaking tumulong kay Shera, natuntun namin dito sa bayan ng Lawak May babaeng tumutulong. sa probinsya pa rin ng Pangasinan. Ang rider na si Rodel. Hindi ko po siya napansin. Bali nakayuko kasi ako na tumitingin sa collection list ko po. Hawak ko yung cellphone ko. Biglang nasa gilid ko po, then umiiyak na nagmamakawa na humingi ng tulong. Talagang maawa ka sa mukha niya na talagang tuliro, umiiyak na alam niyo yung parang bata. Nakaganon siya eh, kuya, pahingi. Patulong naman po. Gusto na niyang makauwi sa kanila. Nakigamit na rin daw si Shera ng cellphone. Narinig ko lang po yun ma'am sa balita po. Missing bride po. Pero hindi ko alam na siya yun. Yung sinabi niya po sa akin kasi na bibili lang po siya ng bridal shoes niya. Then ilang araw na lang po ikakasal na po siya. Nagulat nga po ako kaya tinanong ko kung taga saan po siya. Sinabi niya po na taga Quezon City. Tinanong ko kung anong pal ng kasintahan niya. Parang ang nangyari, yung parang biglang nablangko siya. Tapos, nagkaroon na siya ng malay sa ibang lugar. Parang na-under the spell siya eh. Yung, tingnan natin, baka may sasabihin yung mga psychiatrist, no? Sinabi niya si Mark R.J. Reyes. Kaya sinerch ko po yan. Doon ko po nalaman. Sabi ko, viral ka na po ma'am. Sabi ko, kaya sinabi ko sa kanya kung gusto niya. Tapos sasabihin, hindi makauwi dahil nag-trending? Doon niya lang nalaman na viral siya eh. Tinan mo! Tinan nyo! Yung mga nang-aaway sa akin dyan, ayan o, nahihirapan bumalik kasi nag-trending. Hindi niya pa nga... Diyos ko naman.
Bullshit talaga eh. Anyway, pagpatuloy natin. Kami ng police station para humingi ng tulong. Kung ayaw niyang pumunta muna ng police station, doon na lang sa bahay nila biyanan ko muna para makakain at makaligo na rin po siya. Nung pagkatapos niya pong kumain, pinahiram ko yung cellphone ko po. Meron po siyang tinawagang number. Yun, nagmiyak na siya, nagiyakan sila. Para sa mga nagbabash, kasabot daw ako, may natanggap na akong reward na 150,000. Gusto ko lang iklaro na hindi totoo yan. Pero dapat maibigay sa iyo yung reward. 'Di ba? Na ipangako 'yun eh. Hindi naman dapat siyang i-bash doon eh. 'Di ba? Hindi niya naman kagustuhan na makasalubong niya yung bride na 'yan. Pero dapat ibigay sa kanya yung reward. Napag-usapan 'yun eh. Ba't siya ibabash noon? Dahil sa hula! Dahil may tumutulong daw! Yun ba yung dahilan? Bobo talaga yung mga Pilipino eh. Mas pinaniwalaan yung hula eh. Niya sa akin na every morning na ganito, hindi siya naglalakad. Parang umahanap lang siya na sinong doon siya nagpapahinga. Naglalakad siya tuwing gabi. Pag may nakikita daw siyang bus pakubaw, sinusundan niya daw po yun. Naiiya siyang maghingi ng tulong kasi medyo gusgusin na nga talaga siya. Doon sa pagiging missing ni Miss Shera, case closed na po tayo rito. Pero if ever may mga sasabihin po sila na mga bagong details kung papaano that will constitute a crime, hindi po tayo titigil sa pag-iimbestiga. Ang wedding jitters kasi napaka-normal na pakiramdam o emosyon yung mga ganito. Yung open communication between the partners, napakahalaga ng open communication. Sa mga taong may mga mabibigat na suliraning dinadala sa buhay, hindi kayo nag-iisa. Hindi mo kailangan dalhin lahat. Yung pagdadala na tinatawag. Oo, di ba? Parang naks. Parang tama yung unang theory ko na kulang sa pakikinig yung groom. Hindi naman siguro dahil ayaw niyang pakinggan, no? For example, pag nag-o-open siya ng problema, ito ha, mga mag-boyfriend yan, mga kahit mag-asawa, alam mo, pag nag-o-open ng problema yung partner nyo, no? Alam mo, parang, let's say sa trabaho, no? Parang pinag-iinitan ako sa opisina, eh. Yan. Tapos, ang banat nyo lang, hindi, wag mong isipin yun. Okay lang yun. Ganun talaga. Iniisip nung partner nyo, parang wala kayo interest. 'Di ba? Kaya mahalaga din talaga na may magaling kang tenga eh. Na, sige, ano bang problema nun? Ano bang kasi ang dahilan kung ba't nagganun-ganon? Magkikwento na magkukwento yun. May unload niya lang yung nararamdaman niya. Siguro, hindi naman sa ginusto nung groom na hindi makinig, pero siguro yung listening skills niya hindi ganun ka-active. Lalo na't marami palang dinadalang problema ito. Wag, maaring tulungan ka ng mga tao sa paligid mo. Samantala, patuloy na nagpapahinga si Shera sa kanilang bahay. Kailangan niyang talagang bumawin tulog ng kain. Ayun, ngayon po, ano na siya, kahit paano, nakakapag-open up ng paunti-unti. Ang ipinagpapasalamat na lang nila na kasama nila ito nitong bagong taon. Pumunta kami nga dyan sa malapit na sa may tulay. Doon kami nanood sa mga fireworks. Talagang iyakapan po. Masaya na. Sobrang saya po. At least yung iyak namin ngayon tears of joy na. Sa mga nagko-comment gumagawa ng kwento, mag-base tayo sa facts. Huwag tayong parang mag-jump into conclusion. Huwag tayo mag-base sa hula! Ito yung nangyari. Hinihiling ko na kasi since 2026 na. Let's be more sensitive kasi magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Ang tanong ngayon, sa kabila ng lahat ng nangyari, tuloy ba ang kasal? Tuloy po ang kasal. Meron na po kami actually na date. End of March. Natutuwa nga ako kasi siya yung talagang eager sumagot. Tuloy. Pero yun nga, sinabihan ko siya, huwag mo i-pressure yung sarili mo sa sinasabi ng iba. Kumbaga, ang priority nga namin is, maka-recover siya. Lagi ko naman sinasabi sa kanya yun na nakasupport ako sa lahat ng bagay. So whatever the future have for us, andun lang ako. Hindi ko siya iiwan kahit ano sabihin ng ibang tao. Mahal na mahal ko siya. Alam naman siya. Sa gitna ng ingay sa social media, nagmula rin ang tulong na naghatid sa kanya pabalik.
may mga pangyayaring hindi agad na uunawaan at may mga sugat na tahimik lang naghihilom. Sa huli, ang mahalaga, ligtas siya at may pagkakataong magsimula muli, lalo pat tuloy na tuloy ang kasal. Sino yung babaeng tumulong? Daw makamove on dito eh. Dahil inaway ako ng mga bobo eh. Yung mahigpit daw yung lalaki. Yung natuloy sa mall. Napatunayan ba yon? Natuloy daw sa mall, sabi ni Jay Costura eh. Yung past relationship. Hindi daw makabuo ng baby. Tangina. Bobo nyo.